Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, yung Fiqhul Muyassar tuloy natin yung As-Sulh. Ito na nga yung kasunduan at technically ito yung kasunduan matapos magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga tao. Kasunduan, pagkakaayos, ceasefire treaty, yon. Iba-iba yung pwede niya magiging magiging tawag sa kanya o magiging anyo. Si pwede naman 'di ba, yung sa mga bansa na nagdidigmaan, mga tao na nagdedemandahan. So ito 'yan, pare-pareho silang sulh. Pwede silang tatawagin lahat-lahat bilang sulh. So talakayin na natin yung panimula dito at yung sumunod na bahagi. Al-mas'alatu thaniya fi anwa'is sulhi al-amma. Ang mga uri ng pangkalahatan na sulh. Pangkalahatan na pagsasaayos sa mga tao. Una, as-sulhu bayna az-zawjaini idha khifa ash-shikaku bainahuma. Ang sulh daw ang pagsasaayos sa mag-asawa kapag kinatakutan o pinangambahan ang kumbaga pag-aaway nila. At mas mahirap nga ito, yung kalagayan na ito na mas mahirap ito kaysa doon sa maghihiwalay. Yung may kagustuhan talagang maghiwalay. Sila wala silang kagustuhang maghiwalay pero okay lang sila kanila mag-away ng mag-away. So yung problema. Yun nga yung mga problema dito una, yung psychological toll, psychological na epekto nito sa kanila mag-asawa una, syempre sa mga anak at sa lipunan na rin. Kasi tuwing nag-aaway yung mag-asawa, magdedemandahan sa barangay, magsusumbong sa ima, magsusumbong ganito ganyan. Nakakabulabog, 'di ba? Nakabulabog na hindi lang sila yung hindi naman natin sinasabing istorbo na kasi kailangan namang kumbaga kailangan talagang bigyang pansin naman ng jamaa yun, yung mga ganong problema. Kailangan bigyang pansin ng jamaa. Pero kapag sobra-sobra na, nga talaga nakagambala na talaga sa kapayapaan, sa kapanatagan ng komunidad. So dapat ayusin ito. Ayusin, inshallah. At kapag binigyan ng solusyon, pangmatagalan na solusyon. Hindi yung kanina, yung pinagawa nila kanina, hugasin. Galit na galit yung, yung babae. Nagreklamo sa barangay. Ba't ka nagreklamo? Yung asawa ko hindi naghugas eh. O sige, maghugas ka na, sabi ng barangay. Tapos kinabukasan, iba na naman yung problema sa Makalawa, iba na naman yung problema. Next week, iba na naman. So yung source na mangyayari, na din eh. Hindi lang dito tinatalakay yung kung ano yung nangyari nung nakaraan. Bagkus pati yung mangyayari pa sa hinaharap. Yun. Magiging bahagi na rin ito ng sulh. Kahit dito sa usapin ng mag-asawa nga. Kahit sa usapin ng mag-asawa. Kaya doon sa Treaty of Hudaybiyah, di ba? Marami doong mga bahagi ng kasunduan. Ang tinutukoy yung mga mangyayari pa lang sa hinaharap. Kabilang doon yung nababanggit. Kapag merong Quraysh na pupunta sa mga Muslim, isasoli ng mga Muslim. Di ba? Pero pag merong Muslim pupunta sa Quraysh, babalik sa Quraysh, walang problema. So ina-anticipate nila yung mangyayari sa hinaharap na gusto nila maging dehado syempre. Madehado ang mga Muslim. Gusto nila na madehado ang mga Muslim. Yun nga, ganun yung nangyari kay kapatid ni Abdullah, anak ni Suhail bin Amr. Alanganin yung dating niya. Pagdating niya doon, tapos na yung Hudaybiyah. Sinuli siya doon sa tatay niya. Galit na galit siya. Sinuli siya doon sa tatay niya. Siyempre, hindi naman nila magagawang magalit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan. Kung ngayon mangyayari ba, mumurahin pa nila yung ba't mo pinirmahan yung treaty na yan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Sumama na siya sa tatay niya, di ba? Tapos kalaunan, tumakas. Tapos gumawa sila ng lost command. Di ba? Marami sila na doon sa disyerto.
Tapos sila ginigera nila yung Quraysh, yung mga karaban ng Quraysh hinaharas nila. Hanggang sa bandang huli, nagreklamo yung Quraysh, "Oh, merong mga Muslim nasa labas ng Madina." Oh, nagalit din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'di ba? Yun yung isa sa mga nabanggit natin dati na binabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sabi ng mga scholar. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga, "Wasakin nawa ni Allah si Abu Jandal." Nagpapaningas siya ng digmaan. Pero expression lang yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga ano naman, eh, bandang huli Quraysh naman kasi may kasalanan, eh. Kasi hindi makatarungan yung batas niyo, yung kasunduan hindi makatarungan. Ayan, meron tuloy lost command. Pero hindi yung kinonsinti. Ang mahalagang lesson do'n, hindi yung kinonsinti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaunan, pinayagan na rin sila makapasok ng Madina. Bago pa yung Fathu Makkah, nakabalik na sila ng Madina. Alhamdulillah. So merong mga ano, sa sul, in-anticipate na rin yung mga mangyayari sa hinaharap. So dito pagdating sa usapin ng mag-asawa, at ito nga yung pangunahin sa mga pwedeng paggagamitan ng sul o ng pagsasaayos ng kasunduan. Yun nga, kapag kinatatakutan na lalo silang mag-aaway o lalong lalala ang hidwaan. So baka nagpapaluan na ng tubo o nagkakasakitan na. Tapos ayaw naman nila maghiwalay. Pwedeng sasabihin nila, di ba? Ayaw nila maghiwalay kasi kawawa daw yung mga bata, kawawa yung mga anak. Pero pareho lang eh. Apektado pa rin naman yung mga anak nila eh, kahit hindi sila naghihiwalay, pero araw-araw naman sila nag-aaway, apektado pa rin. Apektado pa rin. Sa yung ayat do Surat An-Nisa, yan sinabi ni Allah. Wa in kiftum shikaka bainihima. Kapag kinatakutan ninyo ang hidwaan sa pagitan nilang dalawa, fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tumawag kayo ng tagapaghatol mula sa angkan ng lalaki at mula sa angkan ng babae. Kumbaga bubuo sila ng jury. Yung jury kasi bukod doon sa may hukom, yung tagapaghatol, di ba, yung judge, meron siya mga tao na kinukonsulta. Yun yung jury, yung hurado. Kumbaga hurado yung tawag din doon sa Kastila. Sa Tagalog, hurado din pala. Kaya kapag may ano, di ba, may patimpalak, may contest, singing contest. Marami yung marami nagja-judge, 'di ba? Tawag sa kanila hurado. So yun yung jury na tinatawag sa English. Kinokonsulta 'yon ng ng judge. So mabubuo yung hurado na 'yon mula sa angkan ng lalaki at mula sa angkan ng babae para magiging patas. Para magiging patas. Kaya ngayon doon ngayon sa impeachment ni Sara Duterte doon sa Kongreso, nakakatawa lang tingnan eh. Justice Committee, tawag niyo sarili niyo Justice Committee. Tas lahat naman kayo galit kay Sara Duterte. Bago pa man masimulan yung impeachment, sila may ingay na talagang gusto nilang i-impeach si Sara Duterte at malinaw yung kanilang pagkiling. Anong justice doon, di ba? Anong justice doon? Kaya ngayong kongreso na yan, napaka walang hiya niyan eh. Kumbaga, sobra niyang makapangyarihan. Lahat pwede niyang panghimasukan eh. Lahat pwede niyang panghimasukan. Masyado siya makapangyarihan ng kongreso. Na nga umaabuso na. Ultimo pondo ng bayan silang may hawak. Silang may hawak. So hindi ganun. So ito dapat balanse. Yung mga hurado ay magiging balanse, makatarungan, inshallah, para makarating din sila sa hatol na makatarungan. In yurida islaha, kung nais nila na magkaayos sila. Kasi kung di naman sila magkakaayos at gusto nila ng diborsyo, pwede naman, di ba? Pwede sila maghihiwalay na lang. Hindi na dadaan sa ganito. Kung maghihiwalay sila, hindi na kailangan patawagin yung pamilya ng lalaki, pamilya ng babae, magkakaroon ng paghahatol. Hiwalay agad, diborsyo. Wala nang mangyayari na sul. Pero ito ayaw nila maghiwalay. Pero nagsasakitan sila o nag-aaway sila araw-araw. So magkakaroon ng kasunduan. Yuwaffikillahu bainahuma. Ay kung nais nga nila na sila ay magkaayos, inshallah, gagabayan silang dalawa ni Allah. Sa pagitan nila ay gagabayan sila ni Allah. Gayun din,
Sa Suratun Nisa 128. Yun nga yung kapag daw kinatatakutan mula sa babae yung katigasan nito ng ulo. Hindi siya sumusunod sa kanyang asawa. Na isa sa mga pangunahing grounds ng pagdidiborsyo. Na yung lalaki didiborsyo niya yung babae. Ngayon ganito kasi, sa kasal o sa pagiging mag-asawa, nauunawaan natin na applicable dito yung lahat ng mga aya tungkol sa kainaman ng lalaki at kainaman ng babae. Sa pagdating sa pagtutustos, pagdedesisyon, lahat yun sa lalaki. Diba? Rijalo kawamuna lan nisa. Ang kalalakihan ay tagapagtaguyod ng kababaihan. Applicable yun doon. Kaya yung diborsyo, karapatan yun ng lalaki. Karapatan ng lalaki. So kung ganito, ayaw naman hiwalayan ng lalaki yung asawa niyang babae na pabaya. So pwede magkakaroon din ng sul para magbago pa yung babae. Ngayon, kung yung babae naman, kung yung lalaki naman yung may problema, di ba? Tapos yung babae, gusto niya makipaghiwalay, kailangan niya magdemanda sa korte. Kailangan niya magdemanda sa korte. Patunayan yung mga grounds na gusto niyang, hindi nga divorce yung tawag doon eh. Ang tawag doon fisc, pagka walang saysay ng kanilang kasal. Pawawalang bisa ng korte yung kanilang kasal. So nakita nung judge halimbawa, yung babae hirap-hirap sa kalagayan niya kasi yung lalaki hindi nagtatrabaho, addict pa, mas maraming bisyo. Eh yun na, apapaboran talaga ng judge yun. Pero kung yung babae, wala lang, yung walang dahilan, maaring hindi siya papayagan eh. Pero ang lalaki, ano man ang dahilan niya, hindi na tatanungin eh. Basta diniborsyo niya yung babae, hindi na yun tatanungin. Kasi yung lalaki naman ang nagtutustos talaga sa babae. So kung nangangamba ang babae na kumbaga doon sa kanilang hidwaan, so magdidemanda siya. Pero dito din, awkafat i'radahu. Kung yung babae din naman ang natatakot doon sa kumbaga pagtanggi sa kanya ng lalaki, na maaring natatakot siya na baka hiwalayan na siya o ano pa. Tarfa'uhu anha wa adamu ragbatihi fiha. Hindi nga, kinatatakutan niya na hindi na siya mahal o ano pa ba, no? Wala na siya ano. So, magkakaroon sila ng kasunduan. Kumbaga, inuunahan ng babae yung lalaki bago pa man siya hiwalayan. Kasi pwedeng may ganun eh. Lalo na sa mga kaso na pakiramdam niya na wala naman siyang pagkukulang. Pero yung lalaki, gusto siyang hiwalayan lang, wala lang. So pwede siyang mangunguna na pwede rin yung SOL kasi pwedeng mauuna yung demanda eh, magkakaroon ng demanda tapos yung judge ayusin niya silang dalawa. So pwede rin mangyari yun. Kasi pwede nga rin yung lalaki. Kasi realistic na mangyayari, di ba? Yung lalaki gusto niya nang hiwalayan yung babae, yung unang asawa. Kasi pinipilit siya ng pangalawang asawa, yung maaaring mangyari yun eh. Kaya totoo yung yung mga sumunod na mapapangasawa ng lalaki, gagawa siya ng mga paraan para masira yung relasyon ng unang asawa doon sa lalaki. So gagawa ng paraan yung babae na magkaroon sila ng pagkakaayos. Nang sa gayon, hindi siya mapipinsala at mapanatili yung kanilang pagiging mag-asawa. Sasabihin ng babae halimbawa, huwag mo akong hiwalayan, pero kung ayaw mo na umuwi sa bahay, walang problema. Diba? Pwede. Hanggat kasi iniisip kasi minsan ng mga mag-asawa, maapektuhan yung mga bata kapag maghihiwalay sila. So, yung gusto mo, gano'n umuwi. Pero kasal pa rin tayo. Pwede ganun yung magiging, pwedeng ganun yung magiging condition niya. Pero, napakasama nito eh. Yung ganyan, napakasama, di ba? Asawa mo pa rin yung babae, pero di mo naman inuuwian. Hindi mo binibigay sa kanya yung kanyang mga karapatan. Hindi naman pera yung karapatan ng babae sa asawa niya, di ba? Yung companionship at kung ano-ano pa. Hindi lang yun eh. Kaya ito yung isa sa mga layunin ng SOL, yung maisaayos sa mga ito. Mga pogi problems. Yung problema ng mga pogi. Yan.
Kaya nga doon sa aya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khair. Ito na yung nauna nating binasa na dalil. Na kapag kinatakutan daw ng babae ng asawa niyang lalaki ay aayaw na sa kanya. Nakakaawa, 'di ba? Yung ganyang kalagayan ng ganyang kalagayan ng babae. Walang problema para sa kanilang dalawa na magkaayos sila. At ang pag-aayos ay mabuti. Yung sulh ay mabuti. Yung ganito, no? Kaya napakalaking biyaya ni Allah yung makapangasawa ka ng matinong babae o matinong lalaki. Di baling mahirap kayo. Di baling mahirap. Mayaman nga kayo, marami naman kayong problema, wag na lang. Wag na lang. Di bali nang mahirap kayo na panatag, payapa yung buhay niyo. Siya namang layunin talaga ng buhay mag-asawa. Yung makatagpo kayo dito ng sakina o kapanatagan. Pangalawa, sa inyong unang ginawang unang category na nabanggit, yung sa mag-asawa. Kasi maaring mas madalas na nangyayari ito eh. Pangalawa, as-sulhu bainat ta'ifataini al-mutakatilatini minal muslimin. Dalawang grupo na nag-aaway. At maaring yung dalawang grupo na ito, dalawang tao lang talaga. Tigi-isang tao. O isang tao laban sa maraming tao. O maraming tao laban sa maraming tao, pareho lang. Pareho lang. Sa Suratul Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Kung may dalawang pangkat na kabilang sa mga mananampalataya ang mag-aaway-away, ay pagkasunduin ninyo ang dalawang pangkat na ito. Pagkasunduin daw sila. So dito wala na masyadong binigay na detalye, pero understood na ito. Na katulad ng mga nauna nating nabanggit. Sa sulh, ang layunin dito, may taguyod muna ang katarungan. Kasi hindi maaaring magkakaroon ng kasunduan kung walang katarungan. Walang pwedeng pagkakasunduan na hindi makatarungan. Kailangan pabor sa parehong panig. Kung kailangan yung magpabalik-balik hanggang sa makarating kayo sa isang amicable na settlement na papabor ang parehong panig at hindi maagrabyado masyado yung isang panig, gawin nyo para matigil ang hidwaan nila. Hindi yung katulad ng ginagawa lang sa mga barangay na magsi-shake hands lang. Shake hands kayo, nag-aaway pala kayo kanina. Bati na kayo ha. Yakap kayo, yakap. Pagka ganyan, naano ko pa yan eh. Minsan may nag-aaway sa amin. Kiss. Hindi pwedeng ganun-ganun lang. Alamin mo ba't tag-away? 'Di ba? Tapos kung naman yung pinag-awayan nila, solusyonan. Yun ang pinakamaganda doon. Hindi yung sasabihan mo lang sila na wag mag-away. Yung pala kaya naman pala sila nag-away, kasing isa nanghihipo, bading. Dalawa silang lalaki. Sinuntok nung pangalawang lalaki yung unang lalaki. Tapos sasabihin mo lang, magkamay kayo, huwag kayong mag-aaway na. Yung pala yung unang lalaki na yun, bading. Bading. Inipuan yung pangalawang lalaki. Tapos kaya naman pala ganun yung hatol ng barangay. Kasi yung kapitan, syota nung bading. Kaya ganun, na lang siya, salam-salam na lang yung kanyang solusyon, yung kanyang hatol. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang layunin ng sulh, bukod sa matigil yung hidwaan, may taguyod ang katarungan. Walang kapayapaan kung walang katarungan. Di ba narinig nyo na yan? Sinasabi ng mga rebelde, di ba? Walang kapayapaan kung walang katarungan. Hindi pwedeng gusto niyo ng kapayapaan, susuko lang kami. Isusoli namin yung ibibigay namin sa inyo armas namin para magkaroon ng kapayapaan. Hindi. Tanggalin nyo muna yung mga nangangamkam ng lupa. Di ba? Ipakulong nyo. Tanggalin niyo yung mga nag-illegal logging. Tanggalin ninyo yung mga nang-aapi sa amin. Bago kami tumigil sa pag-aaklas. Kumbaga, yung sabi ng mga rebelde. Kahit sa, 'di ba, sa mga tao, sa pangkaraniwang kalagayan ng mga tao. Tanggalin yung
kawalang katarungan. O do'n sa kaso nung dalawa kanina, 'di ba? Oh, pigilan nung kapitan yung bading, oh, para matigil talaga yung away nila. "O ikaw bading, 'wag ka ng manghihipo. 'Pag ako nabalitaan kong manghihipo ka uli, ikukulong na kita." O yun, 'di dun titigil na talaga yung galit nung pangalawa. Kasi nagkaroon na ng katarungan, eh. Pero gano'n lang salam-salam o yakap kayo, eh, gusto pa ng bading yun. Uy, sa susunod susuntukin ko naman ito para magdemandahan kami sa barangay at mayayakap ko uli si Hasan. Walang kapayapaan kung walang katarungan. Kaya importante yung maunawaan ng tao yung mga ganito, eh, ng kumpletong pag-unawa, inshallah. Gayun din, applicable din ito sa kuppar. Kaya may digmaan sa pagitan ng Muslim at kuffar, puwede. As-sulhu bainal muslimina wal kuffari al-mutaharibin. Ang pagkakaayos sa pagitan ng mga Muslim at mga kuffar na nagdidigmaan. So, tulad ng halimbawa, 'di ba, nung nasakop o nung nabawi na, mas tamang term nabawi, eh. Nang nabawi ng mga Muslim in Jerusalem, 'di ba, panahon ni Salahuddin al-Ayyubi. Nagkaroon sila ng kasunduan na puwede nang umalis yung mga Kristiyano na wala na silang anumang parusa na makakaharap. Basta aalis lang sila, yun lang ang gusto ng mga Muslim, umalis kayo diyan. O di binigyan na sila ng, pagkakataon na umalis. At meron lang silang babayaran na kumbaga symbolic lang na ano, na danyos, na actually binayaran din ni Salahuddin al-Ayyubi. Meron silang babayaran na danyos sa mga Muslim. So, puwedeng gano'n. Ah, kasunduan sa pagitan ng mga Muslim at kuffar. Siyempre dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Kaya dito sa Pilipinas ngayon, wala namang jihad na umiiral talaga. Walang jihad. Dahil yung pinakamataas otoridad ng mga Muslim ngayon, ang Bangsamoro, wala man tayong jihad laban sa kuffar. Wala. Kaya nga yung mga nagsasarili, yung mga naglalagay ng batas sa kanilang mga sariling kamay, yan, may mga iba't ibang grupo ng, bukod sa Mauti Group kasi, may iba pang mga grupo, eh. Meron pa ngayon, nakaraan yung Hassan Group. Yung Hassan Group, sila yung ambush nung January, yung inambush nila yung kulay blue na Avanza. May 4 na sundalong patay. Hassan Group yun. Sila yung tumira dun. At yung ano naman, yung tumira dun sa mga yung dealer ng kambing, mga galing Batangas. Sila rin. Wala yun, puro tulisan yun, hindi yun nagji-jihad. Tapos meron pang Magid Group. Kasi merong kasunduan ngayon, eh. Tsaka kung kikilos ka laban sa kuffar, mga sundalo, 'di ba? Dapat on behalf ng gobyernong Muslim. Hindi pwedeng magsasarili ka ng kilos. Hindi pwedeng magsasarili ka ng kilos. Pangapat, as-sulhu bainal mutakhasimaini fi ghairil mal. Ang pagkakaayos sa pagitan ng mga may hidwaan na hindi dahil sa yaman yung kanilang hidwaan. Kasi pwede naman may pagtatalunan na pag-aawayan yung mga tao na hindi pera, eh. Hindi pera. Halimbawa o hindi hindi lang ano, kumbaga hindi lang pera. Kumbaga property, kasi mga property maaring maisama na natin siya bilang makategorize na natin siya bilang pera o yaman, eh. Halimbawa lupa. So liban pa dun sa mga yon, liban pa sa bagay na merong halagang pera. So pwedeng mangyayari, 'di ba, na pag-aawayan nila yon. Yung pusa mo na tumatay sa bakuran ko, yun, mga ganong bagay. So kakaroon ng sul. At para magkaroon ng kaayusan, o simple lang yun, mga ganong usapin, eh. Tago mo yung pusa mo. Huwag mong palalabasin dito yan. Mga ganong bagay. Madalas simple lang, eh. Simple lang ang solusyon sa mga pinagtatalunan ng mga tao. Kalima, as-sulhu bainal mutakasimaini fil mal. At ito naman yung mga demandahan na kailangang ayusin na may kinalaman sa pera o yaman. Wahul maksudu fi bahtina. At ito na nga yung mas malalim pa naman na talakay dito. Kasi karamihan talaga sa demandahan ng mga tao ay mayroong kinalaman sa yaman. May kinalaman sa yaman. At ito nga ay nahati sa dalawa.
Yung una, as-sulhu ma'al ikrar wa huwa ala naw'aini aidan. Yung sulhu ma'al ikrar, ito yung pagsasaayos na may kasamang pag-amin. Kumbaga umaamin yung nagkamali. Umaamin yung nagkamali. At ito yung taliwas naman ng pangalawang uri. Yung hindi umaamin, yung nagkamali. 'Di ba? May nawawalang pera. Pera ng korporasyon. Pera ng community. Ayaw umamin ng mandurugas. O pwedeng nga amin yung mandurugas. So, dito siya hinati ng mga scholar. Dito siya hinati. So, kung meron nga aamin, meron pag-amin, meron tinatawag na sulhul ibra at tinatawag na sulhul muawada. Yung ibra at yung muawada, yung ibra pagpapaubaya. Pagpapaubaya. At yung muawada naman yung compensation. Papalitan yung kung ano man yung nawawala. So dito sa ibra, wa huwa sulhun ala jinsil haqqi al-mukirru bihi. Kaan yukirra rashidun li akhirin bidainin aw ainin. Thumma yaskutu anhu al-muqarru lahu ba'da al-ini aw ad-dain. Wa yakhudul baki. So dito daw, ito daw yung pagsasaayos doon sa anumang karapatan na nasagasaan na inaamin, na nasagasaan nga niya. Katalimbawa ng pag-amin ng isang matinong tao. So ito yung Rashid, yung tinutukoy na meron siya yung yung nagkasala, halimbawa nagkamali. Kasi kung yung nakagawa nga ng pagkakamali hindi matino, wala sa matinong pag-iisip, maaaring wala siyang pananagutan eh. Wala siyang pananagutan. So, kung meron siyang pananagutan sa kanyang pinagkautangan na isang utang o ano pa mang bagay, at pagkatapos ay kumbaga inamin niya na siya nga ay nagkamali dito. Kumbaga niya, kumbaga ipapaubaya na sa kanya 'yon. Ipapaubaya. Ibig sabihin hindi na siya sisingilin. Hindi na siya sisingilin. Kumbaga paumanhinan na lang siya. Sa halimbawa nga, may utang si Yasin kay Rashid, 1,000. Tapos ang binayaran na ni Yasin 500. Tapos sinisingil na siya ng sinisingil. Pero nga inaamin niya na hindi na talaga siya makabayad, walang-wala na talaga siyang pera. So pwedeng ang solve dito, yun na kung kung papayag nga din yung pinagkakautangan, napapaubaya na lang niya. Sige, okay na lang yun kasi nakita ko naman wala ka namang talagang pambayad. 'Di ba? Lalong-lalo na halimbawa nakita niya yung kalagayan nung may utang na maaring siya. Dumaan siya sa sakuna o 'di ba? Dumaan sa sakuna. So pwedeng papaubaya. Ito din 'yan, yung sa kahulugan nito sa Tagalog mismo. Napapaubaya na sa kanyang bagay na ito, na hindi na kukunin ito. Pero kung naman yung maibibigay niya, ibibigay niya inshallah. Oh, bibigay siyang discount. May kulang ka 500, di ba? Bilhin ng kambal mo. Sige, 250 na lang. Di ba? O 750 lang binayaran mo. Pwede. Wahada jaizun bisyartin an yakuna sahibul haq minman yasuhu tabarruuhu wa alla yakunu masyrutan fil ikrar. So pwede ito, pinahintulutan ito. Sa kondisyon na yung pinagkautangan, siya talaga yung kausap, siya talaga yung pinagkautangan. Sa kanya talaga yung pera at siya ang merong karapatan magdesisyon doon. Kasi kanyang ipapaubaya na pera, in essence, magiging tabarru. Donation. Sadaka. Ganun yung condition niya. Ganun yung condition niya. Na, kumbaga, iano niya na ito. Kumbaga, ipapaubaya niya yung utang. Tapos yung muawada, yung pangalawa, yung muawada, wahuwa an yusaliha anil haqqi
al-muqirru bihi bighairi jinsihi. Kama law i'tarafahu lahu bidaynin aw aynin thumma tasalaha ala akhdil audi min ghairi jinsihi. Fahada hukmuhu hukmul bay'. Wa in waqa'a ala manfaatin fa hukmuhu hukmul ijara. Sa yun yung ano naman. Ito naman yung compensation o kapalit. So si Yasin baliktad sa utang niya. 500 pa yung utang niya kay Rashid. Papalitan niya na lang ito ng ibang bagay. Sabi niya, wala talaga akong pera eh. Wala akong 500 pambabayad sa'yo. Kung gusto mo, bigay ko na lang sa itong ano ko, walis ting-ting. Pwede rin manok, manok pala, manok. O, bigas. Bigyan kita ng bigas. Bigas, sabihin, magkano ba yung 500 na bigas? Sabihin, 10 kilo, di ba? Bigyan na lang kita 10 kilong bigas. O, pwede yun. Pwede yun, inshallah. Kasi ito ay magiging katulad lang din ng pagbebenta. So, parang binenta mo sa kanya yung bigas at binayaran niya yung nauna pang 500 na inutang mo na sa kanya. Wala talaga akong pera eh. Inaamin ko naman, ito, balikan natin. Yung may pag-amin. May pag-amin. Inamin ko naman talaga, kulang pa 500 eh. Pero wala talaga akong pera eh. Yung kanina, pinaubayan na sa'yo ni Rashid. Sige, wala nang problema yun. Wala ka nang utang sa akin. O kaya sabihin niya, sige, 250 na lang bayaran mo. Magkano ba pera mo dyan? O sakto, may 250 ako dito. Di tapos na yung utang. Pero ito, papalitan ng hindi katulad ng pera na yun na inutang mo. 10 kilong bigas na lang, palitan ko 10 kilong bigas. O di nagkasundo kayo. So pareho lang. Parang nagbenta ka lang din. O kaya kung kapakinabangan yung yung ipapalit mo, magiging katulad lang din to ng pag-upa. Sige, yung utang ko na 500, pwede bang ano? Gamitin mo muna yung motor ko 1 linggo. Si Rashid walang motor, di ba? Tapos alam mo, kailangan niya yung motor. Kasi motor niya, halimbawa, nasira. Kailangan niya na may motor, kailangan niyang makagamit ng motor para yung mga sisingilin niya may utang din sa kanyang iba. Bombay pala yung kambal mo. Gamitin mo yung motor ko 1 linggo. Bayad ko doon sa utang ko sa ilo 500. Pro Ninja 1000. So pwede din. Pwede din. Kasi ano siya, magiging ijara ang kalalabasan, alhamdulillah. Yung iba pa, yung merong pagkakaila, ito ni mas komplikado. Yung tinatanggi. At dito na talaga, may demandahan mo nang mangyayari dito. Kasi tumatanggi. Ganito naman karamihan sa mga mandurugas. Wala mga mandurugas na umaamin. Naging complicated. Ito mas komplikado ito. At ito na yung matatalakay natin next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.